next game for you. Hindi! May isa may pang last picture! Meron pa pala! Okay, Sige. so I'm excited. Sige, First. pakita mo na natin. Last na to, Okay, last na. ayan! Ito. Ayan. Wow, ang saya naman. Diba? Ito yung kauna-unahan kong duty sa Frontline Pilipinas bilang showbiz news anchor. Galing. Kasama ko si Tito Mikey and of course Ma'am Cheryl and Sir Julius. Happy din ako kasi TV5 din po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon to be the first transgender woman news anchor in the Philippines. Galing. Ang daming So milestone. thank you, Grabe. News 5. Tapos 2 years na ako I love sa that. Frontline Pilipinas. Kaka-second anniversary ko lang ng June 12 kasi Independence Day yun. Ang galing. Quick walkthrough nga lang dun sa process of how they got you dito. Yeah. Like, nag-audition How did you ka get pa the ba? Or job? tinawagan ka ba nila? Sabihin ko ba yung totoo? Bakit? Kasi i-relaunch nila yung Frontline Pilipinas nung time na yon. Kasi before, it was just Ma'am Cheryl and Sir Julio. So, dalawa lang sila. So, naghahanap sila ng anchor for lifestyle, entertainment, and trivia. And then for sports. So, nung tumawag sa akin yung News 5, sinabi nila na baka interested daw ako. And then I went there. Siyempre, may audition din. Tapos kinausap ako ng boss namin. It was Ma'am Luchi that time, Luchi Cruz Valdez. Tapos yun, nagka-negotiate naman ko anong participation ko and my responsibility. And then I accepted the part with whole heart kasi pangarap ko rin talagang maging isang news galing. anchor. And like what I've said, I'm the first transgender woman to be a news anchor in the Philippines. Kasi before, very macho kasi yung news di ba? Dapat matigas ka, dapat powerful ka, ganyan. Yung credibility, ang hirap i-establish. And wala pa tayong nakitang transgender woman na naging news anchor sa Pilipinas. So, nung lumalaki ako, nung sabi ko, bakit walang katulad ko na news anchor? Maybe this job is not for me. Maybe my dream will not come true. So, natutuwa ako ngayon na kapag may mga nagme-message sa akin ng mga kabataan na kumuha po ako ng Mascom because of you. I'm a transgender woman also. And ang pangarap ko rin po ay maging news anchor katulad po ninyo. I love so, at least meron ng, You're a role model. Parang siguro. I don't wanna assume, but muna. at least meron silang nakikitang katulad ko. That's why I've always believed that representation is very important. Kailangan represented ang lahat ng sektor ng lipunan, lalong-lalo na sa media kasi ang daming taong nanonood sa atin and malaki ang responsibilidad natin sa mga tao because di ba sabi nga nila, media tells people what to think about. So, ano yung pinapalabas natin, yun yung nakikita nilang relevant, yun yung nakikita nilang information na kailangan nilang malaman. So, I'm happy to be where I am. Thank you po, TV5. Congratulations as well, di ba? For all of your accomplishments, Sobrang Thank husay, you. grabe. Mahusay. Wala na kaming masabi. Grabe naman kayo. Imagine, tsaka nag-climb ng ladder para mapunta dito. Tsaka before na, ikikwento ko lang sa inyo, mga kapatid, bago po ako naging on-cam person or on-cam talent, I was a writer in Itbulaga. That was my first job. Yes! Naging writer ako ng Itbulaga. Pagka-graduate ko ng UP, naging una kong trabaho, nagsulat ako sa Itbulaga, and then pagkatapos ko ng Itbulaga, umalis ako ng Itbulaga, lumipat ako ng TV5. I was a segment producer and writer here sa Kapatid Network. Si MJ Marfori, naging host ko yan before. I was her segment producer sa Showbiz Police. Oh my gosh! Oo. It's Ang a galing, full no? circle Full circle moment. Ang galing talaga. Diba? Yung EP nyo dito, si Leo Conde, EP ko yan dati. Hello, shout out, Sir Leo. Year 2012 pa lang. Kaya, ang dami ko na napagdaanan. Naging head writer na rin ako ng iba't ibang shows sa ibang network. Yun. Kaya ngayon, medyo happy ako kasi may alam talaga ako sa production. Like, writing, producing, medyo konting directing. Alam, napagdaanan ko yan. Yes. So, And happy you definitely deserve to be here. Diba? Talagang hirapan mo lahat. Kaya nakuha mo ito. Ako, thank you, Lord. Yes. Thank you. By God's grace talaga. If not because of God and God's plan, hindi naman mangyayari itong lahat na. Yes. Tuntua. Baka magkaiyakan ba tayo, Actually, kanina, payak na din ako.